So mga kababayan, bago tayo mag-start ng ating discussion, ito lang yung isang katanungan ko muna sa BIR. No? Isa lang muna. Anong ginawa nyo sa 11 properties ng mga Marcos na inyong nilevy noong 1993? Andyan no, sa background ko ay nakalagay dyan 1993 BIR starting confiscating properties of Marcos. Yun nga ang isa sa Tacloban. In short, 11 na properties ang kinumpiska ninyo noong 1993. Anong ginawa niyo dito sa properties na ito? 'Di ba? At pangalawang tanong ko, pangalawang tanong ng Voice of Netizens, anong ari-arian ito ang pinagkukunan nyo o pinagkinunan nyo ng batayan? Bakit umabot ng 23 billion pesos ang state tax ng mga Marcos? Ano ito? Dapat isa-isahin nyo itong ipaliwanag sa madla, sa taong bayan. Ano ba ito? Hindi natin sinasabi na ang mga Marcos hindi magbayad ng state tax. Pero dapat sa tama lang talaga. Tama. Umaari magkaroon kayo ng audit ulit dito sa state tax ng mga Marcos para maliwanagan. Kasi ngayon ang gulo. Ginagamit ito ng politiko na dahilan para manira sa kapwa nilang kandidato. So, yun ang tanong ko. Ang tanong natin, dalawa lang. Anong ginawa nyo sa 11 properties ng mga Marcos nyo ang kinumpiska ninyo? At anong ari-arian ang nakapaloob dito sa 23 billion pesos? Dapat isa yan maipaliwanag sa tao. So tara, let's go tayo sa buong topic natin. So good morning mga kababayan. Test natin ngayon ang post sa ating page no, dahil at nila natanggal na yung violation natin dito dahil doon sa issue ng una yung issue kasi dito kaya hindi ako nakapost masyado dito. Ang sabi kasi ng Facebook ay na meron daw akong ginawang bullying. Ang bullying na pinost ko doon, no, bago ako magpatuloy dito sa topic, itong natin, mayroon kasi ako konting katanungan dito sa VIR at maaari nyong i-share no, yung video na ito para makarating sa VIR. Kasi konting katanungan para malaman natin ang katotohanan dito. Ano bang ginawa nila dito sa state tax ng mga Marcos at mga ari-arian na pinanguha nila. So, na-suspended tayo dito sa Facebook dahil sa post ko na sinabi ko doon na kayo pala yung diktador, parang ganoon eh. Sa mga kasi sila yung demand dito sa Comelec na i-disqualify si Bongbong Marcos, yun ang issue eh. So, nagkaroon ako ng violation sa Facebook na bullying. So, lipat ako dito. Dito tayo mag-start. Dito. Yan. Ito yung katanungan ko eh. Sa BIR mismo ha. Katanungan ko sa BIR mismo. Noong 1990 kasi, nagkaroon sila ng auditing dito. Nag-create ng BIR ng special audit team para sa mga ari-arian ng mga Marcos. Yun nga, nagkaroon sila ng 23 billion pesos na state tax na bayaran ng mga Marcos at siningil nga nila noong 1991. Tapos inilabas kasi nila 1991 yun. Halos isang taon yung audit nila. Nagkaroon sila ng resulta dito kaya hindi naman kaagad na automatic. Maintindihan natin, hindi naman kaagad matapos yan dahil nga napakalaking halaga, 23 billion. Imagine mo na yung tax na babayaran mo. Hindi yan biro. Tapos yan 1993 dahil nga nung ito yan ay ini-discuss ni Idling ito ay mainstream media yung pinagkukunan natin ng source yan, naka-screenshot. And August 1991 ay natapos yung auditing para sa September yan. Tapos October nilabas nila yan ng September yung state tax ng mga Marcos yan babayaran. Tapos VIR served to notice and to Imelda and Bongbong Marcos. So dalawa pala ata yung dito beneficiary na magmana, Bongbong Marcos at Imelda. Tapos sa 1993 yan, 1992 ay nagsusulat sila. Tapos ang ginawa kasi na parang sabi dito ay hindi sumagot itong kampo nila ni Imelda Marcos o sila ni Bongbong Marcos at Imelda. So ang ginawaan niya ng nila ni Bongbong Marcos at itong katanungan natin at ito naman ay naglathala at legit itong question natin. Noong 1993 na kinumpiska yung ilan sa mga ari-arian ng mga Marcos, lalo na itong binanggit sa post ni Idling ay 11
na ari-arian ng mga Marcos na kinumpiska nila dahil nga hindi tinugunan ng pamilya Marcos itong sulat ng BIR na bayaran itong state tax. At antimano, nagkaroon kaagad ng hakbang itong BIR na kinumpiska yung ari-arian ng mga Marcos. So itong tanong natin sa BIR, anong ginawa nyo sa 11 property ng mga Marcos? Itong kinumpiska ninyo, anong ginawa nyo dito? Bakit lagi nyo sinasabi walang ginawa ang mga Marcos, hindi binayaran? Diba? Hindi binayaran yung mga Marcos. Pero bakit mayroong ditong nakalagay kinumpiska ninyo? Anong ginawa nyo dito? Diba? Ano to? Diba? Saan nyo nilagay? O bininta nyo dito? O inauction? O ano pa baga? Basta kahit sabihin natin hindi nyo nabinta, walang bumili, pero kinuha nyo na, at timano, nakadidak na yun sa state tax ng mga Marcos. Diba? Kahit anong ari-arian. Pangalawa, sabi nila ay marami yung gobyerno na sequesteran niya ng ari-arian ng mga Marcos o na forfeit o baga nakuha ng gobyerno. Ibig sabihin kasi pag na-sequester ng gobyerno, hindi na pag-aari yan ni Marcos eh. Antimano nasa gobyerno na yan. Yun ba'y naiawas doon sa babayaran nilang state tax? Kasi tandaan nyo sinuma nyo yung ito katanungan sa BIR para ma-educate lang tayo dahil ang gulo maraming sumasaw-saw, lalo na si Mia Risco Moreno nagsasalita, 203 billion ang babayaran ni Marcos. Parang feeling nila ganun lang kaagad. Hindi nila iniisip na itong paglabas yung auditing na yan ng BIR ay 1991 pa. Napakatagal na. Tapos later on nagka-English tuloy ako. Later nagkaroon ng ibang mga issue like itong sinasabi nila ill-gotten wealth, may mga nakumpiska sila na ari-arian, may nabawi. Katunayan, mayroon na nakumpiska yung gobyerno na halos sa 4 billion US dollar na. Ang estimate daw ayon sa 10 billion US dollar daw. Yan kagaya niya Diba? Nakikita niyo sa picture 10 billion US dollar yung estimated ill-gotten wealth nila. So ito, dapat mailathala dito ng PCGG. Ano ang itong mga ari-arian na ito? Diba? At itong na-recover nila na 4 billion US dollar, anong ari-arian ito? Kailan ito nakumpiska? Anong saklaw ito? Baka mamaya itong kinukuha nilang ill-gotten wealth ay saklaw pala doon sa pag-audit ng BIR. Kasama na pala doon sa estimated ng BIR na babayaran dapat ng state tax ng mga Marcos. So kung ngayon, ang tanong natin, kung nakuha ninyo, nabawi ninyo, bakit yung tax ng mga Marcos ay kasama pa rin doon, ganun pa rin kalaki. Hindi nyo binawasan. Kasi automatic, pag sinabi kasi na-sequester ng gobyerno, na-sequester ng gobyerno ng ari-arian. Halimbawa, may ari-arian ako, 10 ari-arian. Halimbawa ko lang. Tapos ay, nung namatay yung lolo ko, minana ko, halimbawa, 10 ari-arian. Tapos nagkaroon ako ng 1 million state tax na dapat kong bayaran. Tapos hindi ko nabayaran ng 1 million. Ang ginawa ng gobyerno, sinulatan ako. Tapos kinumpiska ng gobyerno yung 3 ari-arian ko. At antimano yung kinumpiska ng gobyerno na ari-arian ko, automatic sa 1 million na babayaran kong tax, ididak na nila doon dapat Diba? Ididak na nila doon sa babayaran ko. Halimbawa, yung presyo ng lupa na bininta nila, yung kinuhaan nila ako ng lupa kasi hindi nga ako nagbayad ng state tax. Halimbawa, kinuha nila 3 ari-arian ko, bininta nila ng 700,000. So, antimano, 300,000 na lang yung babayaran ko ng stock. 300 million at 300,000 na lang yung sisingilin ng gobyerno sa akin. Kasi kinuha na nilang lupa ko, bininta na nila para pangbayad dyan sa state tax na yan dahil hindi ko nga tinigunan, hindi ko pinapansin. Ganun So, ang linaw-linaw, ano bang ginawa ng gobyerno dito sa ari-arian ng mga Marcos na kinuha nila? At hindi lang ito, napakarami. Kahit si Commissioner Kim Hinares nagsabi din. Commissioner, mali. BIR chairman, dating chairman ng BIR, o ano ba din? Chairman, ba tawag nun? Ayan, guluhan ako doon. Hindi kasi maintindihan ito sura ni Kim kung chairman ba o chairwoman. Hindi ko maintindihan.
So, yan. So, yan ang katanungan natin. Anong ginawa ng mga nasa gobyerno, yung bininta? Tapos itong sinabi ni Kim ay nung panahon niya daw, naghahanap siya ng ari-arian na makuha para ibinta, i-auction. So, anong ginawa niyo? No? Yung bininda niyong ari-arian ni Marcos, eh, hindi niyo naman idinidak doon sa kanyang state tax. Anong tawag doon? So, sino yung pinagluloko? Kaya hindi nyo masingil ang mga Marcos dahil hindi nyo inayos yung trabaho nyo. Sigurado yan. Nagbinta kayo ng ari-arian, nangumpis ka kayo ng ari-arian ng mga Marcos, pero hindi nyo naman minus doon sa state tax nila. Anong purpose nun? Kaya kinuha nyo yung ari-arian ng mga Marcos para wala lang? Pinagpestahan lang nyo lang yung ari-arian ng mga Marcos? No? Kahit sabihin natin, hindi sabihin, kahit magpalusot ang BIR, sabihin nila, ay, hindi po. Yung ari-arian na po na 11 ay na-sequester po yan. Hindi po yan namin maibenta kasi sa gobyerno napunta po yan. Sequester po yan kasi yung sinasabi na ill-gotten wealth po yan. Sige, sabihin natin ill-gotten wealth. Kasi bakit ang state tax ng mga Marcos hindi bumababa? Kasi once nga, automatic, antimano kasi, sa aking pananaw dyan, once nga sinasabi nyo na ang mga Marcos ay mayroong ill-gotten wealth, kasi pag sinabing ill-gotten wealth, hindi legal na sa Marcos yan. Automatic, kukunin ng gobyerno yan. Once nga nakuha ng gobyerno yung state tax ng mga Marcos na, halimbawa ako, ito gamitin ko lang para madali na. Halimbawa, may 10 lupang ari-arian nga ako. Tapos, nilagyan ako ng state tax ng gobyerno, 1 million. So, hindi ako nagbayad. Tapos, kinuha ng gobyerno yung 3 ari-arian ko. Yun, napatunayan ng gobyerno na yung ari-arian palang kinuha sa akin ay ill-gotten wealth. Halimbawa ng ill-gotten wealth, kinuha niya yung 3, ill-gotten wealth pala ito eh. So, ano sa palagay mo, yun bang tinatawag na ill-gotten wealth tapos kinuha na ng gobyerno, ay babayaran ko pa ba ng tax yun? Hindi na. Automatic magkaroon kagad ang gobyerno ulit mag-re-audit tayo ulit. Siguraduhin natin, i-re-audit natin ulit itong ari-arian ni Juan de la Cruz na ito kasi ito ill-gotten wealth, hindi na po ito masasali sa state tax kasi pag-aari na ito ng gobyerno eh. Hindi na pwede ito i-charge kay Juan de la Cruz kasi napunta na sa gobyerno ito. Ngayon, mag-audit tayo ulit sa area ito kung ano ba talaga ang legal. Yan dapat ang ginawa ng BIR. Ngayon, dakdak ng dakdak. Kung ang madaling sabi sana, yung ginawa ng BIR ngayon, kaya sa halip na walang ginawa, ang sinabi na hindi daw nabayaran, ang ginawa ng BIR, inalabas nila anong ginawa nyo sa 11 na properties ng mga Marcos, o di kaya nag-special audit sila. In-audit nila lahat. Ano ba yung mga legal na ari-arian ng mga Marcos na dapat talaga bayaran ng state tax. Kasi ang gulo eh. Sinasabi nila ay meron ng ill-gotten wealth. Mayroon pa sinasabi na confisca ng 10 billion pesos. 4 billion US dollar. Imagine 4 billion US dollar. Kung kumpara mo yan sa Philippine money, ilan na yan? 100 plus billion. Ngayon, kung dollars ngayon, kung babatayin natin ngayon, sa panahon natin ngayon, 50 yung dollars, ay talagang 200 billion pesos na itong yung 4 billion US dollar na yan. Di ba? So, dapat ma-educate yung tao. Ano itong pinagdadakdak ng gobyerno? Hindi natin sinasabi kasi ito, bago ko ito simpleng katanungan lang ito. Hindi ko sinasabi na hindi magbabayad ang mga Marcos ng state tax. Obligado sila, magbabayad talaga sila. Pero dapat ilagay naman sa tama. Hindi naman na singil lang singil kayo, parang kumbaga talo nyo pang scammer eh. Mga ganun sistema, talo nyo pang scammer eh. Singil lang singil kayo na hindi naman talaga napunta doon sa sinisingil nyo. Parang ganun. Sinisingil nyo si Juan de la Cruz, pero yung totoong ari-arian nasa inyo na. Ano bang klaseng yan? Puro dami kasing sinasabi. Yung hindi na po yan kasi na-sequester na ng gobyerno. Maraming ari-arian na nakuha na. So, bakit nyo inaudit ulit yung ari-arian ng mga Marcos? Di ba? Bakit hindi nyo inaudit ulit na ari-arian ng mga Marcos kung ano ba talagang dapat babayaran ng state tax nila? Bakit hanggang ngayon ganun pa rin ang halaga? At ngayon medyo sinakyan ito ni Gordon. Papasok ko dito. Sinakyan ito ni Gordon at gusto niya itong i-hearing sa Senado. Ako, sa palagay ko, medyo sang-ayon ako dito. Bagamat mayroong konting politika agenda ito. Alam niyo, si Gordon ay sa part ni Lini Robredo. Isa sa mga din. Pero medyo napapanahon din siguro para makita natin yung katotohanan, para makita natin yung sagot ng BIR. At dapat sa pagtatanong, gamitan din sana ng common sense, no? Yung halimbawa ba si Gordon, hindi dapat makitaan yung pagkabayas din. Baka mamaya mayroong pagkabayas. O the best ng tanong dyan, anong ginawa nyo sa
11 na ari-arian. Ito yung unang lumabas kasi. No? Ito kasing pinakauna-unang ginawa ng BIR na pangkumpiska ng ari-arian ng mga Marcos para masatisfied yung sarili nila. Hindi naman natin sinasabi masatisfied yung sariling bulsa, no? Wala tayo niyan. Kundi masatisfied yung state tax, kumbaga mapunan yung utang ng mga Marcos dito sa state tax kasi hindi nga tinugunan, no? Ibig sabihin para kinuha nila hindi para sa pang sariling interest nilang kung sino mang Juan de la Cruz nagkumpiska yan, kundi yung mismo yung state tax na 23 billion, nag-start ng 23 billion eh. Pero ang tanong natin, bakit tila hindi nabawasan ito? Sa panahon ni Kupong-Kupong hanggang sa panahon natin na napakarami na yung kinumpiska nila at napakarami na yung sinasabi nila ill-gotten wealth, no? Bakit itong state tax ay hindi bumababa? Ano bang ginawa nyo? Di ba? Parang sinabi kasi nila, sige, Juan, halimbawa, gamitin ko na naman sarili ko. Mayroon akong 10 property, kinuha nilang 3. Tapos kinuha nila dahil hindi. Tapos sa pagkuha nila ay napatunayan pa lang ang ill-gotten wealth yun, hindi sa akin. Kinuha ng gobyerno. Di ba? So, ang buong total doon, 10 ari-arian yun, tinotal nila para bayaran ko ng state tax. Pero kinuha nilang 3, pero ang singil nila pa rin sa akin, 10 pa rin. Para panggagago, di ba? Diba? Parang panggagago ng dating. Kaya dapat maayos ito ng BIR. Ang gulo kasi, ang gulo. Sobrang gulo itong sistema na itong ginagawa ng BIR. Parang hindi ko maintindihan talaga. Kumpiska sila sa ari-arian ng mga Marcos. Tapos, yung tax naman, hindi naman bumababa. Ganun pa rin ang singil. Diba? So, yun lang muna mga kababayan. Ang tanong natin dito sa BIR, para ma-educate tayo, no? Kasi ang gulo eh. Kaya, minsan, hindi maintindihan ng tayo hindi rin maintindihan. Pero isa lang naintindihan natin, ang mga tanong natin. Anong ginawa ng BIR sa 11 properties ng mga Marcos na kinumpiska nila noong panahon na sinulatan nila si mga Marcos na bayaran itong state tax? Antimano kasi nagkaroon sila ng levy ang tawag dito, tapos i-auction, i-auction para gawing cash pangbayad dito sa state tax. So anong ginawa nyo doon? Binayad, parang hindi nyo ata dinididak eh. Parang anong ginawa nyo doon? Diba? Yan nakakapagduda. Yan talaga dapat maimbestigahan. Yan talagang dapat para ma-educate itong mga politiko na sausaw ng sausaw like si Isko, sausaw ng sausaw, parang hindi naintindihan, parang pinanganak lang kanina na hindi nag-iisip. Akala niya 203 billion yun na yun. Hindi niya naisip na napakarami na kumpiska ng gobyerno. Ito kagaya na marami nang na-levy para i-auction, ibenta para pang bayad sa tax ni Marcos. Tapos marami na ring tinatawag nila na sequester ng gobyerno sa mga ari-ari ng Marcos. Diba? Ano yun? Hindi ka naman sira ulo na pag na-sequester yung ari-arian mo ay babayaran mo pa rin yung tax na yun. Ano yun? Saan ka makakita ang ganun? Pangluloko na yun, diba? Dapat, ang huling dapat ang gagawin ng BIR, magkaroon ng special audit team ulit sa ari-arian ng mga Marcos. Last bago ko inito, hindi ko sinasabi na hindi magbayad ang mga Marcos ng state tax. Kasi magbabayad talaga sila kasi state tax yan. Bago kasi dapat manahin nila ay magbabayad sila ng state tax. Magbabayad sila pero dapat sa tama. Hindi yung panggugulang, hindi mo naintindihan kung anong mga properties itong pinagdididak nila. Diba? Dapat ipaliwanag din eh. Ito pa, last pala. Dapat ipaliwanag din ng BIR, ito yung katanungan natin. Dapat ipaliwanag din ng BIR kung saan galing itong anong ari-arian ito, yung 23 billion pesos na pinagcha-charge nila sa mga Marcos, bakit umabot ng 23 billion? Dapat ilathala nila ganitong ari-arian, nandito yun. Nandito hanggang ngayon ay active pa rin itong Marcos nakikinabang. Kasi pag nakita natin na talagang ang Marcos nakikinabang ngayon yun, ay talagang karapat dapat na singilin sila 23 billion pesos. Pero nakikita natin itong 23 billion pesos na itong chinarja nila ngayon, ang iba ay binawi na ng gobyerno, at ang iba ay nasequester na, at ang iba ay pinasok na nila sa ill-gotten wealth. Ay abay, ang gobyerno mismo masasabi natin ng scammer, mga kababayan. Tapos itong tanong naman natin, itong PCGG, dapat ilabas din nila ano itong 4 billion na na-recover din yung ari-arian ng mga Marcos na sinasabi niyong ill-gotten wealth. Dapat ilathala ano itong ari-arian. Tapos kumpara natin dito, anong ari-arian dito na nakuha din ng anong ari-arian na isinuma ng BIR na bakit umabot ng 23 billion.
Kasi makikita natin, once kasi sinabi mo na itong chinarge na, kasi ito mga kababayan, early, ano ito ha, pagkamatay ni dating President Marcos, ito kaagad ang ginawa ng BIR, nagkaroon ng special audit team. So itong labas. Sa aking pananaw kasi dito, nauna itong pag-estimate ng BIR ng state tax ng mga Marcos bago dito sa pagkumpiska ng ari-arian ng mga PCGG para sinasabi niya legatin wealth. At yung tawag ngayon ay nag-sequester. Ngayon kasi, ang sa akin kasi, once nga na-sequester mo at na pumasok sa legatin wealth, ay hindi na po taxable, hindi na pwede hingan ng state tax siyang kasi napunta na sa gobyerno. Hindi ka naman ata, may utak ka naman ata, kinuha mo na yung ari-arian na sa'yo na, sisingilin mo pa rin si Juan de la Cruz. Hindi na makatotohanan yan, di ba? So dapat mapaliwanag mabuti yung ari-arian nito. Kahit ito lang muna, ito mapaliwanag nila. Kahit ito lang muna mapapaliwanag ng BIR sa ng state tax ng deficiency ng mga Marcos, yung 23 billion pesos. Anong ari-arian ito? Anong ari-arian ito yung pinagkukunan nila ng batayan? Bakit umabot ito ng 23 billion pesos? Doon pa lang, kahit doon pa lang. Dahil alam natin, kung isabay natin, napakahirap din. Baka mga moti sila. Baka mamaya kung saan-saan sila maligaw, no? Maliligaw talaga sila dyan. Pero ang isa sa ating tanong muna ay itong 23 billion pesos na state tax, anong ari-arian ito? Kasi dito natin makikita kung talagang active pa ba ito, legal ba talaga itong na kay Marcos ngayon na pag-aari o mamaya ay napunta na kay Juan de la Cruz. Hanggang ngayon ay sinisingil pa rin itong si Pedro. Yan. I-end ko na ito, no? So maraming salamat sa inyong sana na medyo nagkakaroon tayo. Hindi ko sinasabi na pero dinidiscuss ko lang kasi naguguluhan ako, hindi ako nakapag-aral, pero nakikita ko yung reason bakit hindi nababayaran kaagad ng mga Marcos ito Itong state tax na ito. Bakit di nila na babayaran agad? Dahil ang gulo. Ang gulo ng sistema. Hindi mo maintindihan bakit ganyan kagaganito claim sila ng ill-gotten wealth tapos sinisingil ka pa rin ng tax. Ang gulo. Bago ko sabi ko, hindi ko sa sinasabi na hindi magbayad ang mga Marcos ng state tax. Dapat sila magbayad ng state tax, pero dapat sa tama. Walang lamangan, walang gulangan, walang lukuhan. Yun dapat. So maraming salamat mga kababayan. So i-post natin ito sa ating channel dahil ito tila ay okay na siya. So ang katanungan ko dito, anong ginawa ng BIR sa 11 properties ng mga Marcos? Yun ang katanungan natin para at least baka siguro masagot yan ng BIR para maliwanagan yung taong bayan. Nga sinasabi nila wala daw ginawa yung gobyerno sa state tax ng mga Marcos. Yun kasi binabato Tapos nananatiling 23 billion hanggang 203 billion tila hindi nababawasan yung state tax ng mga Marcos. Yun ang sinusuma ng mga magagaling na CPA. Di ba? Yun hanggang ngayon alam naman natin itong si Gordon ay kukuha na ng CPA. Si Abria na naman kukunin niya. Dapat makikita din ni Abria doon. Anong ginawa sa mga na-levy? Anong ginawa ng gobyerno sa na-sequester? Di ba? So dapat maintindihan talaga lahat. So maraming salamat mga kababayan.